Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Muli welcome po sa ating FBC Sunday School or tinatawag din po nating Bible class. At patuloy nating pag-aralan ang the enemy at ito pong focus ng ating pag-aaral ay tungkol sa ating primary enemy na si Satan at nasa part 2 na po tayo. Sabi ng ating pangunahing talata in 1 Peter chapter 5 verse 8, "Be sober, be vigilant, because your adversary the devil as a roaring lion walketh about seeking whom he may devour." Kaya kung meron man tayong kaaway, yan po ay si Satanas na hindi po natin nakikita. Noong nakaraang lesson po natin, pinag-aralan natin ang the existence of Satan. Tinuturo po ng Bible sa Old Testament, sa New Testament, at mismong ang Panginoong Kristo ang nagtuturo at sinasabing ang kaaway talaga na si Satanas na tinatawag na Diablo ay tunay at nag-e-exist. Then, napag-aralan din po natin ang the origin of Satan. Nakita natin na itong kaaway ay dating anghel ng Panginoon na nagrebelde po sa kanya. Then, nakita din natin ang ilan sa mga character or katangian ng ating kaaway. At ngayon po ay dadako na tayo sa ating pang-apat na aralin. Ito po ay Satan works in relation to the unsaved. Anong ginagawa ng ating kaaway basically sa mga hindi mananampalataya? Una, makikita natin, he tries to prevent them from accepting the truth. Binubulag po ng kaaway ang mga unsaved. Tignan po natin ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 4 verses 3 to 4. "But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not." Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, di ba? Kung tutuusin, ang gospel po ay napakadaling intindihin. Pero bakit maraming mga tao ang hindi nila ito naiintindihan? Kasi nga, meron tayong kaaway na hindi nakikita na siyang nagbibigay po ng o binubulag po itong mga hindi mananampalataya. Kaya nga ang pag-share ng gospel is a spiritual warfare. Kaya dapat din tayo magtiwala sa Panginoon as we share the word of God. Magpalakas tayo spiritually kasi nakikipagtunggali tayo sa hindi po nakikitang kaaway. Then, letter B, makikita natin, he promotes an attraction to false religions and false lifestyles. So makikita natin, isa po sa ginagawa ng kaaway ni Satanas sa mga hindi mananampalataya, nadadaya po sila ng mga false religions, mga nagtuturo ng mali, at syempre yung false lifestyles, mga immoral na mga gawain. At kitang-kita natin yan sa atin pong mga napapanood no, sa social media na kung ano yung tama ang siyang nagiging mali at kung ano yung mali, para bagang ito yung tama. Tingnan muna natin yung 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3 tungkol po sa mga nagtuturo ng mga mali. "Now the Spirit, ang Holy Spirit, speaketh expressly that in the latter times," no, pagdating ng end times, "some shall depart from the faith." No? So may mga tao po, napakinggan na nila yung tama. Maaring bata pa lang sila ay napakinggan nila. Maaring yan ay mga Sunday schoolers pa na mga bata. Napakinggan nila yung tamang aral. Pero pagdating ng araw, ito ay iniwan nila. No, yan po yung sinasabing depart from the faith. Hindi po pinag-uusapan dito yung nawawala yung kaligtasan dahil ang tunay na mga mananampalataya ay hindi na po mawawala ang kaligtasan at hindi po mawawala sila sa tamang aral ng atin pong Panginoon, particularly sa Ebanghelyo. Pero makikita natin na meron talagang mga tao na kahit na po sila ay ilang beses na nilang napakinggan or maaring matagal na sila sa isang Bible-believing church, pero hindi kasi ito garantiya na ang taong yon ay nakaunawa o talagang ligtas na. Ang pinakamagandang example po dyan ay walang iba kung hindi si Judas Iscariot. So tuloy po natin, giving heed to seducing spirits. So ang kaaway po talaga natin ay dadayain po, ititempt niya ang mga tao, particularly ang mga unsaved, para sa mga maling aral, kagaya nito, and doctrines of devils. May mga doktrina po ang Diablo. At para tayo po ay ma-familiar o para malaman natin kung ito ay aral ng Diablo, of course, kailangan familiar tayo sa katotohanan ayon sa Biblia. At pag ang aral ay taliwas sa sinasabi ng Bible, ito po yung mga doktrina ng kaaway. Tingnan pa natin. Speaking lies and hypocrisy, having their
conscience seared with a hot iron. So makikita natin ang mga false teachers, ang mga nadaya, sila po ay naging matigas na ang kanilang konsensya. Next, ito pa po, magandang halimbawa, forbidding to marry and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. So, alam niyo, makakakita na tayo ng mga halimbawa. Tayo mismo ay makakaisip na meron po mga samahan na pinagbabawal nilang ang pag-aasawahan, no? Merong pinagbabawal na pagkain, maaari may mga particular na araw at kino-connect nila ito sa kanila pong kaligtasan o sa kanila pong kabanalan. Mga kapatid, that is example po ng tinatawag na false teachings. Another pa po makikita natin in First John pagdating naman sa lifestyle ng daigdig ng mga unsaved. Sabi ng First John chapter 2:15 to 17, love not the world. Ang tinutukoy na world dito ay yung bulok na sistema, corrupt na sistema ng daigdig. Neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Then, sabi pa ng verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Nakakalungkot po ang lifestyle ng daigdig natin, dahil pag tinignan natin sa standard ng Bible, malayong malayo na po. Gaya ng nabanggit ko, kung ano yung tama, ay siyang nagmumukhang mali. At kung ano yung mali, ay yun ang nagiging tama at yan ang nakikita nating iniendorso ng mga sikat na personalidad na makikita po natin sa social media at even sa mga televisions. At sabi pa nga ng susunod na talata, and the world passeth away. Tandaan nyo po, mawawala itong present world na ito, and the last thereof, mawawala din yung mga pita na yan. But he that doeth the will of God abideth forever. Kaya nga pag tayo ay nanampalataya sa Panginoong Yesus, yan po yung pinakapangunahing will ni God for us, na tayo po ay maligtas, manampalataya sa Panginoong Jesucristo. And lahat po ng gagawin natin sa Kanya, pag tayo ay maliligtas na o naligtas na, ay hindi po mababali wala. Kaya napakahalaga po na tayo ay nasa kalooban ng Panginoon, tayo po ay mananampalataya. Let's go to number 5. Outline number 5, Roman numeral number 5. Satan works in relation to believers. Ano naman, kanina nakita natin, anong ginagawa ni Satanas basically sa mga hindi mananampalataya? Ano naman ang ginagawa po ng kaaway sa mga mananampalataya? Una po, makikita natin, letter A, he wages war against them. So nakikipagdigma po ang kaaway sa atin pong mga mananampalataya. Kaya nga, we are in a spiritual warfare. Sabi po ng Ephesians chapter 6 mula verse 10 hanggang verse 12, tingnan natin, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. So may kaaway po tayo at meron pa siyang mga kampon. Makikita natin sa verse number 12. For we wrestle not against flesh and blood. So hindi po yung mga kapitbahay na mga nakakainis, mga kamag-anak na nakakainis, no? Hindi po yung mga nasa gobyerno na nakakainis. Hindi po sila tunay na kaaway, kundi kung meron tayong tunay na kaaway, hindi pala ito nakikita. It's spiritual. But against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So ito po ay mga iba't ibang kaaway po natin na mga kakampi ni Satanas na umaatake po sa atin sa pang-araw-araw. Kaya we are in a spiritual warfare. Pangalawa pa po na ginagawa ng kaaway sa atin na mga mananampalataya is he accuses and slanders them before God. Alam nyo, kung pipicture natin ang nangyayari sa kalangitan, ay para bagang nasa korte. At dito po ang pinakamagandang halimbawa niyan ay makikita natin sa Job chapter 1, even in Job chapter 2, kung paanong inaakusahan ni Satan, ito pong si Job. Pero tingnan natin sa Revelation chapter 12, verse 10. Sabi ng Bible, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of His Christ.
For the accuser of our brethren, sino po yan? Si Satan, which is cast down. Yan po magiging future ng kaaway, which accused them before our God. Alam mo, grabe pala mag-accuse itong kaaway. Which accused them before our God day and night, no? Araw-araw po, umaga at gabi, walang ginawa itong kaaway na to, kundi akusahan po tayo sa harapan ng atin pong Panginoon. Pero alam nyo ang blessing, meron tayong advocate at yan po ang Panginoong Heso Kristo. Letter C. He plants doubts in their minds. So ang kaaway po ay naglalagay ng pagdududa sa ating mga kaisipan bilang mga mananampalataya. Magandang halimbawa po yung nangyari dito kay Eva. In Genesis chapter 3 verse 1, sabi ng talata, "Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden." So nagsimula pong tanong. Nagtanong po ang kaaway. In fact, ito yung unang statement ng kaaway natin sa banal na kasulatan at nagsimula ito sa doubt. Naglagay siya ng pagdududa sa isipan po ng kaaway. Kaya yan, hanggang ngayon po, ganyan pa rin ang strategy na ginagawa ng kaaway. Tayo po ay nilalagay niya ng pagdududa, na pagdudahan po natin ang pangako ng Diyos, pagdudahan natin ang salita ng atin pong Panginoon. Tingnan pa po natin ang ilan sa mga ginagawa ng kaaway sa atin pong mga mananampalataya. Letter D, he tempts them to sin. Ang blessing po, hindi na tayo maaagaw ng kaaway mula sa kamay ng ating Panginoon, pero wala naman siyang ginawa, kundi tayo po'y tuksuhin, pabagsakin niya po tayo para hindi na tayo maging kagamit-gamit in the sight of God. Example po dito, makikita natin sa Acts chapter 5 verse 3, si Ananias at saka si Sapphira. Sabi po dito, "And Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land?" So dito po, meron silang naging commitment para sa ating Panginoon. Kung babasahin niyo po sa chapter 4, may pagbibigayang nangyayari. Nagkaisa ang church. Maliban po dito sa mag-asawang ito, na nangako sila pero hindi nila tinupad, no? At kanino po sila o sino po ang kumbaga sino po ang nagturo sa kanila para magsinungaling? Sino ang nagtempt sa kanila para magsinungaling sila sa Holy Ghost? Siyempre, walang iba kung hindi si Satan. Kaya nga, why hath Satan filled thine heart? Kaya talagang makikita natin, bagamat tayo po'y mga ligtas na, pero meron pa rin pong kaaway na siyang nagtutukso sa atin. Tinitempt niya tayo na gumawa tayo ng hindi maganda ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Isa pa po sa halimbawa ay makikita natin dito sa 1 Corinthians chapter 7 verse 5. Sabi po rito, defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer and come together again, that Satan, sabi diyan, tempt you not for your incontinency. So dito pa makikita natin, ano ba ang tinutukoy ng talata? Balikan lang po natin ng konti. Ano ang tinutukoy po ng 1 Corinthians chapter 7 verse 5? Balik tayo sa verse 1. "Now concerning the things whereof ye wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman." Ayan po ang divine suggestion ng atin pong ni Apostle Paul, inspired by the Spirit. Pero sabi niya, kasi nga nung panahon na to, grabe yung persecution, kaya it's very practical na wag nang mag-aasawahan. Pero nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. But the husband render unto the wife due to benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. So in other words, ang husband ay nakadesign na po para sa wife niya, ang wife naman ay nakadesign sa kanyang husband. At balikan natin yung sinabi nga po ng verse. Bakit po sinabi ritong, "Defraud ye not one the other, except it be consent for time"? No? So dito makikita natin na para ang isang mag-asawa ay hindi po mahulog, no, sa tinatawag na pagkakasala. Kaya nga may mga times na sinasabi rito, kumbaga sila ay
may mga times na ang focus muna ay prayer and fasting. Sabi niya that ye may give yourselves to fasting and prayer and come together again. So bago magsama, no, mag-focus muna sa prayer para ang mangyari is that Satan tempt you not for your incontinency. So dito po para hindi madaya kinakailangan ang bawat mag-asawa ay magkaroon ng tinatawag na pagsang-ayon sa isa't isa, no? Kumbaga magkaroon muna ng time with the Lord, okay? At pag nagkaroon ng time with the Lord ay magiging strength nila ito para hindi po madaya ng kaaway. Kaya nga po marami ang mga mag-asawa na nahuhulog sa tukso ng kaaway kasi po makikita natin dito na nagkukulang po doon sa spiritual na bahagi. Letter E, he incites persecution against them. So ang kaaway po mismo ay naguudyok para ang mga Kristiyano ay ma-persecute. Isang magandang halimbawa dito po sa iglesia ng Smyrna sa Revelation chapter 2 verse 10, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison that ye may be tried. So ang kaaway mismo, ang may utak behind the scene para ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya ay i-persecute. Kaya ang mga malulupit na emperor sa nakaraan ay mga instrumento lamang, pero ang tunay behind the scene, ang naglagay ng kaisipan dun sa mga rulers na yon ay walang iba kung hindi si Satanas. Letter F, he tries to hinder their service to the Lord. Isa po sa ginagawa ni Satanas ay pinipigilan po ang mga gawain para sa Panginoon. Example po dito kay Pablo, 1 Thessalonians chapter 2 verse 18, wherefore we would have come unto you, even I, Paul, once and again, but Satan hindered us. So ang Apostol Pablo ay nagkakaroon ng desire na makapunta sa mga mananampalataya sa Thessalonica, pero ang kaaway ay gumawa ng paraan para sila hadlangan, para sila ay pigilan. Kaya ganun din po, may mga times na may mga ministries o meron tayong mga ginagampan ng mga gawain, may mga activity, pero mapapansin po natin nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon po ng mga hindi kaaya-ayang pangyayari kasi kumikilos din po ang kaaway para pigilan ang gawain ng Panginoon. Letter G, makikita natin, he tries to infiltrate the church through false teachers and false disciples. We have to be careful, mga kaibigan at mga kapatid, kasi noon pa man, ang kaaway po talaga ay gumagawa ng paraan para pasukin ang pagtitipon, ang church, at kumbaga maglagay ng virus. Tingnan natin ang mga halimbawa. Dito po sa 2 Peter chapter 2 verses 1 to 3. Matutunghayan natin, but there were false prophets also among the people, pero itong babantayan, even as there shall be false teachers. Kanino po? Among you. Anong gagawin nila? Who privilege shall bring in damnable heresies. Maglalagay sila ng mga katuruan, no, na magpapahamak sa kaluluwa ng tao. Even denying the Lord that bought them. Ayan, ako. Nakakalungkot sapagkat itong mga false teachers na to, they deny the Lord na kumbaga namatay para sa lahat and bring upon themselves swift destruction. Then, ano sabi? And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. And through covetousness shall they with vain words make merchandise of you, whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. So makikita natin dito kung paanong ang kaaway po, mga kaibigan at mga kapatid, ay ginagawang negosyo, hanap buhay ang pananampalataya. Kaya isa po yan sa mga magandang senyales din ng mga false teachers. Then another verse in Matthew chapter 13, 38 to 39. The field is the world, and the good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. So ito po yung parable, no, ng tares at saka yung wheat, mga kapatid. Sabi nga rito, the tares are the children of the wicked one. Magsasama po yan. Di ba kung maalala nyo po yung parable? Nagsama
Kaya minsan hindi natin ma-identify kung ano yung wheat, ano yung tares. At sabi ng verse 39, the enemy that sowed them is the devil. So ang kaaway po ay naglalagay, nag-infiltrate sa iglesia ng ating Panginoon. Kaya we have to be careful. Isa yan sa kanyang mga strategy. Kaya wag po ito tolerate yung mga false teachers, false teachings na nakakapasok inside the Church of God. Then makikita pa natin, he promotes division and a lack of forgiveness. No, merong example dito sa 2 Corinthians chapter 2 verse 10 to 11. Sabi po ng talata, to whom ye forgive anything, I forgive also. For if I forgive anything, to whom I forgive it. For your sakes forgive I it in the person of Christ. So bago natin maintindihan, balikan natin ng konti ang pinag-uusapan. Let's go back to verse 5. But if, no, nagbigay po si Pablo ng halimbawa, but if any have caused grief, no, may nagdala ng kalungkutan o may nakagawa ng mali inside the church, tuloy natin, he hath not grieved me, but in part that I may not overcharge you all. Sufficient to such a man is this punishment which was inflicted of many. So, kumbaga, ang tao pong nagkasala sa church ay magandang magkaroon ng disiplina, punishment. So that contrary-wise, he ought rather to forgive him. Sabi nga, M14. So dito po makikita din natin na kailangan din natin bilang mga mananampalataya ay matuto tayong magpatawad doon sa nagkasalang kapatiran po natin. Yes, may church discipline pero hindi natin pepersonalin ang tao. Patawarin natin pag siya ay nagkamali, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. Wherefore, I beseech you that you would confirm your love toward Him. So, mangibabaw pa rin ang pag-ibig. Tandaan po natin kahit sa isang bata, no, anak natin, halimbawa bilang isang magulang, nagagalit tayo dun sa kasalanan ng anak natin pero hindi dun sa anak mismo natin dahil mahal natin siya. Ganon din po sa mga kapatiran sa church, may mga nagkakamali, magalit tayo dun sa kasalanan, kaya nga may discipline, pero mahalin natin ang tao and tulungan natin na siya po ay makarecover dun sa kanyang pagkakamali. Kaya nga, sabi po ni Paul, balikan natin, to whom you forgive anything, I forgive also. For if I forgive anything, to whom I forgive it, for your sakes forgive I it in the person of Christ. So si Christ talaga ang ating pinaka-focused or center. Tuloy natin. Lest, ayan po, Satan should get an advantage of us for we are not ignorant of his devices. So kung hindi natin susundin ang utos ng Panginoon na love one another, pwedeng gamitin po ito na magkaroon ng division, magkaroon ng pag-aaway-away, promote division and lack of forgiveness in the church. So tuloy po natin mga kapatid. Next po, how to overcome Satan. Paano natin tatalunin ang kaaway sa pang-araw-araw nating buhay? Siyempre, letter A, faith in Jesus Christ. Ito po ang mahalaga sa lahat. Kailangan ikaw ay nanampalataya, nagtiwala sa Panginoong Jesucristo at ito po ang pinaka-importante sa lahat. Sabi nga ng Bible in 1 John chapter 5 verses 4 to 5. Sabi ng Bible, for whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Ayan. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? So makikita natin dito mga kapatid, na tayo po, na pag ikay nanampalataya kay Jesus Christ, ikaw ang tunay na tagumpay sa mundong ito. Hindi pala paramihan ng pera, padamihan ng gamit. Hindi po. Ang tunay na tagumpay in the sight of God ay nagsisimula ito sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Next po, makikita natin the blood of Christ. Dito po sa Revelation chapter 12 verse 11, sabi ng talata, and they overcame him, si Satanas, by the blood of the Lamb. Paano nating na-overcome ang kaaway sa pamamagitan po ng blood of the Lamb? Kasi po, ang kaaway po natin ay ang atin pong Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinatawad na po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Gusto ng kaaway na mapahamak tayo sa impyerno, pero hindi po. Pag ikay mananampalataya na, ikaw po ay, ano na po, no? Kumbaga, ikaw ay pinatawad na ng Panginoon dahil po sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, maglalagay ng doubt ang kaaway sa iyong isip, pero balikan mo lang yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa iyo.
Letter C, resisting steadfast in the faith. Sabi po ng 1 Peter chapter 5, simulan natin sa verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Walang ginawa ang kaaway, umikot-ikot, para hanapin kung sino ang kanyang mabibiktima. Kaya nga sabi po ng next verse, verse 9, whom resist steadfast in the faith, no? Kumbaga, labanan na matatag sa pananampalataya. So, labanan natin si Satanas sa pamamagitan ng matatag na pananampalataya. Kaya nga, sabi ng letter D, putting on the whole armor of God. So, mga kapatid, para mapagtagumpayan natin ang kaaway, kailangan suotin natin ng buo, hindi po yung ilang piraso lang, kundi suotin natin ang buong baluti or armor of God. Sabi nga po ng Ephesians chapter 6, simulan natin sa 11, put on the whole armor of God, that ye may able to stand against the wiles of the devil. Verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Ano-ano po yan? Stand therefore, having your loins girt about with truth. Mahalaga po yung katotohanan, at yung katotohanan na yan ay sa Word of God. And having on the breastplate of righteousness. So breastplate of righteousness, yan po yung righteousness na nagmumula kay Christ na inimpute niya po sa atin. At bilang mananampalataya sa pang-araw-araw, kailangang mamuhay tayo ng righteous living para mapagtagumpayan natin ang atake ng kaaway. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Saan man tayo mapunta, daunin natin ang ebanghelyo, ibahagi natin sa ibang tao, panlaban natin yan sa kaaway. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. So kinakailangan natin ng pananampalataya para mapaglabanan ng iba't ibang ataking ginagawa ni Satanas. And take the helmet of salvation. Tandaan niyo po, ang kaaway ay maglalagay ng doubt sa ating kaisipan tungkol sa ating kaligtasan. Pero mga kaibigan at mga kapatid, no, balikan lang natin ang pangako ng Diyos sa ating kaligtasan at para mapagtagumpayan natin ang kaaway. And of course, sabi diyan, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Ang pinaka-offensive weapon natin laban kay Satanas ay walang iba kundi yung word of God. Naalala niyo po doon sa Matthew chapter 4, nung nag-encounter si Christ at si Satan, ano ang naging panlaban ni Jesus Christ kay Satanas? Ang ginamit niya po ay walang iba kung hindi ang mga verses sa Bible. At yan din po ang magandang panlaban. Kaya nga, ugaliin natin na mag-memorize ng mga verses kasi panlaban natin yan kay Satanas. Then praying always. Naku, napakahalaga na tayo po ay nananalangin with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. So mahalaga po na tayo ay nananalangin. Then, letter E, mahalaga na submitting to God, sumusunod sa Diyos, and resisting the devil. Sabi ka po ng James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Pasakop muna tayo sa Diyos, no? At pag nagpasakop, dito po ay we will resist. Magkakaroon tayo ng strength to resist the devil. Kailangan balanse, no? Sumusunod at linalabanan natin ang kaaway. At syempre po, mga kaibigan at mga kapatid, letter F, the power, sabi po diyan, of the indwelling Holy Spirit. Ito po ang blessing sa atin bilang mga mananampalataya. Nananahan po sa atin ang banal na Espiritu. Kailan po siya nag-start nananahan sa atin? Sa atin pong mga naunang pag-aaral, makikita natin na ang Holy Spirit ay automatic na mananahan sa mga taong nagtiwala na nampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas. Kaya nga sabi po ng 1 John chapter 4 verse 4, ye are of God little children and have overcome them. Bakit po? Because greater is He that is in you than he that is in the world. So mga kapatid, nasa atin ang Holy Spirit, nasa atin ang Panginoon. Kaya wag tayong matakot sa kaaway. Sisindakin po tayo
pakakabahin tayo, pero parang kagaya lang din po yan ni Goliath, no? Pinakaba ang mga Israelita, pero buti na lang si David, alam niya, nakasama niya ang Panginoon. Ganon din po tayo. Wag nating katakutan ng kaaway. Dahil greater is God, ang Holy Spirit na nananahan sa atin kaysa sa mundong ito, sa Diyos ng sanlibutan ito. Kaya nga po mga kaibigan at mga kapatid, we're so blessed bilang mga mananampalataya. At syempre panghuli na panlaban po sa kaaway ay continuing in the Word of God. So tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral, pagbabasa, no, pagde-devotion na sa salita ng Diyos. Sabi nga po ng John chapter 8:31 to 32. Then said Jesus to those Jews which believe on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Huwag niyong kalilimutan, ang kaaway po natin is the father of lies. Puro kasinungalingan, puro pandaraya. Ang panlaban natin sa kasinungalingan ni Satanas ay walang iba kung hindi ang katotohanan na mula sa salita ng Diyos. Kaya tutuloy lang tayo mga kaibigan at mga kapatid. No, tayo po ay sama-samang lumago sa biyaya at awa ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless us all.